Nakakaalam, si Direk Jerry ang nagpasikat ng Julina at Marvin na love team. Ayun, di ba? Kaya, Direk, ano nakikita nyo sa Team Jolly dito kay Sofia at kay Allen? Habang dinidirect nyo sila. Well, unang-una, chemistry. Chemistry. Ang lakas talaga ng chemistry nila kahit hindi nagsasalita. Kahit off-cam, ang lakas ng chemistry. Yan talaga. Tapos yung dedication na lang dalawa, parang si Marvin at Julina, nakikita ko, lalo na to, yung pagka-ano ni Marvin nung araw, yung pagka-driven, yung nangangarap, yung gano'n. Yes. Kalaalala ko talaga si Marvin sa batang ito. Tapos yung chemistry, tapos match na match yung kanilang talento. And then yung support sa isa't isa. Mararamdaman mo if it's his scene, she will give it to him. If it's her scene, he will give it to her. Yung respeto nila sa isa't isa, yung suportahan nito. So hindi ka nahirapan No, not at all. na ilabas kung anong dapat kailangan? Hindi po. Not at all. Especially the kilig scenes. Siyempre dun sa drama, hindi ako nahirapan. Hindi rin ako nahirapan. May mga times na, siyempre kinakarin namin, yun. Gusto naman nila yun, pinag-usapan namin yun. Pero magagaling po yung bata, yung dalawang batang to, walang biro. Well, before we started the project, nag-workshop naman kami, extensive workshop. Doon pa lang nakikita na nag-engage na namin ng workshop facilitator. Ito yung strengths ni ito yung strengths ni ganyan. At nagamit naman po yun sa scripting ng magaling nating creative team. Thank you. Thank you, Direk. Thank you, Roy. Yun. At ito, tanong ko ng Team Jolly. Ano ang masasabi niyo doon sa mga comments ni Direk Jerry sa inyong tambalan? Very thankful po kami kay Direk kasi talagang pinush po talaga kami dito ni Direk. Lalo na po ako kasi ito yung first talaga na nasabak po ako sa heavy drama and yung character ko dito, ibang-iba po sa mga ginawa namin before. And talagang may mga eksena doon na katulad po ko nung sabi kanina ni Direk na talagang pinush niya kami kasi may hinahanap si Direk. And sobrang dami kong natutunan kay Direk sa show po na to and talagang thankful po ako sa kanya kasi nagawa po namin ng maganda yan. Nahanap naman. Yun nga po. We're really thankful na si Direk Jerry yung naging director namin here. Since first heavy drama po namin to ni Alan together. So, kahit pa paano, it's new for us. Hindi kami sanay na nag-iiyakan na magkaharapan. Sanay kami na parang very rom-com, kilig. And with the help of Direk Jerry, talagang nilinaw niya sa amin kung ano yung gusto niyang makita, kung ano yung gusto niyang maramdaman ng audience, kung ano yung dapat namin mailabas. And yun nga po, it's a very nice project and we couldn't have asked for more to have Direk Jerry as our director. Ayun. So gaano kayo ka-mature kayong dalawa dito sa Prinsesa ng City Jail? Hanggang sa level na ang maturity ninyo? Si Xavier po, siguro seryoso siya na tao dito. When it comes sa mga bagay-bagay. Kumbaga nalalabas niya lang yung ugali niya talaga sa lolo niya. And seryoso siya na tao kaya nakaka-excite para yung unang kita nila ng Princess kasi alam naman natin na lumaki siya sa City Jail. And ayun po. Princess po is very mature as in she takes matters into her own hands, lalo na kapag may mga pagsubok na darating. Especially, dalawa lang sila ng tatay niya na lumaki. So, andun siya sa point na sa sobrang mature niya, she's willing to give up her own dreams para lang maalagaan yung tatay niya, malagpasan nila lahat ng pagsubok. Talagang very mature yung mindset niya na pati yung mga tao sa City Jail, kaya niyang mapasunod, nakakagawa siya ng mga program. Ganun yung level of maturity niya. Saka, ilan bang kontrabida mo dito, Sofia? Tinignan. Tatlo ba sila? Ilan ba sila? 1, 2, 3. Tatlo po. Si Miss Denise, si Lauren, and minsan po si Miss Ina. Magkakaibang edad pa. Different generations. Ayun. So, kumusta naman ang dynamics mo sa kanila pagdating sa mga eksenang inaapi ka, sinasabulot? May sabulot ba dito? Marami po. May sampal? May Marami po. Pero, ayun nga po. When it
comes to yung mga scenes po na gano'n, lalo na kapag yung may mga pisikalan talaga, ang maganda po kasi very open kami. Lalo na kami ni Lauren, ang dami namin malalang sequence talaga. And ang nagpaduli po doon is we're really close and pareho kaming willing na, todo na natin para sa ikakaganda ng scene. So yun yung mas nagpa-work sa lahat ng scene. Si Direk Cherry, mga anak, okay lang ba kayo? Mga anak, may galit ba kayo sa isa't isa? Ganong level po yung talaga binigay namin ni Lauren, yung best namin. And of course, with Miss Denise and Miss Ina, ako na po yung, okay lang po, promise, tulak na lang po ako. Si Miss Denise talagang, baby, I'm so sorry, I don't wanna do this to you. Super sweet. So, sobrang gaan lang po ng set kahit super heavy yung show. Ayun. Okay, tanong ko naman si Miss Denise. Ayun. About sa, yung mga eksena mo with Sofia, paano nyo na-handle yun? Paano, may rehearsal ba muna kayo? Well, first of all, Happy New Year, everybody. Thank you for your question. Thank you for making your way here. I know most of us are on vacation mode pa, so thank you for making time for us. To answer your question, first scene of this whole entire series, my first day on the set was hurting Sophia. And it was the first time we had a chance to ever work together. So, syempre, sobrang nagsasorry ako. But we are so confident in the direction of Direk Cherry. I mean, I think the whole cast can agree that we are in great hands. And we feel confident with every step that we take. And what I love about our cast is walang diva dito, walang pa-importante, walang pabigat. Everybody loves what we do, and we love working together. So it's always fun to come on set. Thank you. And thank you rin kila Sofia. And congratulations sa buong cast. Happy New Year. Happy New Year. Thank you, Sir Roel. Next, we have Miss Kate Adahar of Random Republica. Hi, good afternoon po. My first question is for Direk. Direk, here po. Yes. Nabanggit niyo naman po kanina naging madali yung experience, pero meron pa rin po bang naging challenges given na sa Bilibid yung karamihan? Oh, yes, definitely. Well, alam naman natin lahat, napakahirap po mag-shoot sa totoong kulungan. We have to follow the rules, ang daming... hindi nga kami pwede Sorry po, Miss Sherry. Hindi kami pwede magpasok ng mga gamit. Alam niyo ba yun? Kinukumpis ka ang aming mga cellphone, ang aming mga... Sorry po, mainitin ako at napindot ko ng malakas. Sorry. Tapos, ito realidad talaga to. Every week nag-iiba yung policies ng kulungan sa amin. This week, ganito pwede. Next week, dito lang kayo pwede. Pero we understand naman kasi may nag-a-adjust din sila because of, siguro, valid reasons. Napakainit. Yun lang yung reklamo namin lahat. Ang init-init. Sabi ko, ayan, naranasan nyo talaga yung buhay kulungan. Magdusa kayo dyan. Nakakatulong din yun para maintindihan nila yung role na lalo na po si Miss Beauty and si Miss Denise at Miss Ayen. Sila yung mga sadlak sa kulungan. Maraming challenges. Pero na-overcome lahat yun nung saya namin. Kasi maniwala kayo din, napakainit, nagpuputikit ng lalagkit kami, bumabagyo pa po yun, nakabota kami. Pero pagkatawa lang kami ng tawa, naglalagyan niya kami sa putikan para kami mga bata. Yun po. Thank you. Thank you po. And alam po natin na kung gaano kalakas yung afternoon pride ng GMA. Ano po yung tingin yung kakapitan dito sa storya na to? Ano yung bago? It's very relatable po. Hindi lang yung characters yung dalawang bida. Actually, I'd like to take this opportunity to thank the creative team. Buong-buo po kasi lahat ng characters dito. Lahat po sila. You will find yourself in one of these characters. Ay, ako si Kanyan. Siyempre ako si Sofia, baga kinanong. Joke. Ayun, ako si... parang ako si Divina. Yung pagkamaldita niya, ako yan. Ayun po, very relatable at very now. Very interesting din na ma-remind tayo ng buhay sa loob. Maalala natin yung ang sarap ng malaya, ng maging malaya. Yun po. Thank you. Thank you, Direk. Thank you, Martin. Thank you, Miss Kate. Next, we have Miss Rose Garcia of PEP. Miss Rose. Hello, good afternoon. Una kong tanong for beauty. Happy New Year, Happy Miss New Rose. Year!
Beauty, obviously, hindi ka nawawalan talaga ng mga project dito sa GMA. Parang bawal magpahinga sa'yo, no? So, dito sa Prinsesa ng City Jail, ano naman ang bagong makikita nila kay Beauty? Kasi parang pansin ko, yung bawat characters na ginagawa mo sa kada teleserye, may iba-iba talaga eh. So, this time, ano naman? For you to say yes. Well, thank you for the questions, Miss Rose. Unang-una sa lahat, I want to thank GMA for continuously supporting me since lumipat ako ng 2021 hanggang ngayon. Patuloy-tuloy yung binibigay na projects nila sa akin at iba-iba talaga yung projects na binibigay. I said yes to this because why not? Ang ganda ng storya. Tama yung sinabi ni Direk Jerry. Each character here will shine. It's not only because of Princess or because of Charlene or because of Divina, but lahat kami dito may purpose sa story. And I wanna be part of that. Because, syempre, as an artist, gusto ko rin I wanna learn from my co-actors. I wanna learn something new. And it's not always about me. It's about the story. And the story itself is very timely. Ayoko na masyadong idiin pa. Pero, yeah. So, why not? And I'm happy to work, Miss Rose. Sa totoo lang, I love working. It's the only time I get to see my co-actors. I get to talk about art. I get to talk about our work. Sadly, as an artista, wala kaming space na magkikita-kita ulit. So, let's say na matapos na tong show na to, I don't know kung magkikita-kita kami ulit. Kaya happy ako mag-work ulit kasi makikita ko sila ulit by chance and we can talk about art and life. So, yeah, I hope I answered your question. Oh, yeah. How's Alan and Sophia na mga, of course, mga bagets na artista natin ngayon? How do you see them? I always love to be with the young ones kasi nakakabata. But at the same time, I mean, I'm happy to work with them. I'm happy to get to know them more. Kaso lang nung last taping namin, very konti lang yung eksena pa namin eh. So, I was more with Lauren. So this na pagbukas ng taping namin ulit, I can't wait to get to know them better and hang out with them more. Okay, thanks. Thanks. Yeah. Para naman kay Denise Laurel. Hi, Miss Rose. Yeah. Ayan, hi Denise. 2 decades na rin pala na nawala ka raw sa GMA. So, kumusta yung pagbabalik ka puso? Yun, una na kamusta pagbabalik ka puso and same with Beauty, bakit ka napao dito sa Prinsesa ng City Jail? And may mga adjustment din ba being a kapuso again? I think what I love about this new era of Philippine entertainment is everything is about the art, collaboration, working together, and really uplifting the quality of Philippine TV and cinema. So I felt like, why not? Like what Beauty said. I think when I heard Direk Jerry, and I heard the cast, all the names of the cast, I was like, yes, I'm so excited. So why not? I was so honored that they thought of me. I've been on vacation for the past year and a half or 2 years. So natouch ako na GMA and the whole production thought of me for this outrageous, out of this world character. At may tiwala sila sa akin na kaya kong gampanan si Divina. Okay. So ano to, tuloy-tuloy na sa pagiging kapuso ulit? Paano? It all depends on them, probably, and the audience, if they like my performance on the show. If they miss me, if they miss seeing me, and if they love Divina, and if GMA loves me, I mean, why not? They gave me such a warm welcome. Working is so easy. They take care of us really, really well. So I'm very happy. Okay, thank you, Denise. And world Yes. peace. Okay, kay Dom, Papa Dom. Ayan. So, Hi, Rose. yeah, ikaw naman parang nagdidire-diretso ka naman ngayon, being nakapuso. And coming from abot kamay na pangarap, now you're here in Prinsesa ng City Jail. Kumusta naman? And anong bago na makikita sa'yo? Hi Rose. Happy New Year to everyone. Yes, Happy New Year, Dom. Thank you for coming. I know vacation mode pa kayo, but yes, we're all excited. January 13 na. We've worked hard for it. Siguro,
I'm very thankful for Jimmy for giving me the opportunity, no, to work here. Very timely, ang ganda ng timing na blessing na ibinigay sa akin ng Diyos, ng GMA, na mga katrabaho ko, and it's always, I embrace this blessing na ibinibigay sa atin ng Diyos, na makatrabaho yung kabilang bahay, kabilang pamilya. So, tinanggap nila ako ng wholeheartedly. So, excited ako. These are new stars. Sila yung mga dapat alagaan. So, I'm very thankful that I'm here to support them, to guide them. And I think that's my role as an actor, as a human being. Yung going back to, kakatapos ang nung Abot Kamay, maraming salamat din at umabot din ng 2 taon yung show, and I'm hoping that kapitan din ng, naniniwala kasi ako sa panghapon na show talaga eh. Parang yun yung pahinga, may oras talaga na tumutok ang mga tao. So, happy ako na dito ako na ilagay. And I was just excited when I knew about it. Exactly a year ago, sinabi sa akin ni Miss Ali, Dom, gawa ka sa kabila I mean, sa susunod. Hindi na abot kamay din. Abot kamay kasi si Miss Ali, and we attended the party of Dina Bonavie. I remember, ganitong panahon, lumapit ako sa lamesa na sinabi nga about it na you're doing another show for Jimmy. Sabi ko, why not? So, thankful ako. And it's a different character. Kung pinag-aawayan, panoorin nyo na lang. Ay, taray naman pala. Kasi kami naghabol kay Carmina. So ngayon, yun lang. So panoorin nyo na lang. Every role is different. And yun, it's just a conflict. Siyempre, ang conflict ng storya is dun sa bida, kay Allen, kay Sofia. But dagdag sangkap kami, kumbaga panggulo yung relasyon namin sa aking ex, sa aking present. So, yun lang po. Pero Maraming ma-add ko lang. Opo. Going back dun sa panahon na yung mga kabats mo, parang ikaw, sige na nga, parang ikaw na lang talaga yung yung nag-continue talaga na napapanood pa rin, and ito nga, pinag-aagawan pa, sabi mo nga. How do you feel about it? Kumbaga yung longevity. Sa eksena lang yung pinag-aagawa. No, but again, I'm always thankful. Gaya nung una nating interview, nung ilang taon na, Rose, parati ko sinasabi, acting wasn't in my dictionary. Hindi ko ina-expect na mag-aartista ako. But dito ako dinala ng Diyos. I think it's God's will that I'm here in front of you guys. Ginawa itong prinsesa ng City Jail. And I'm just embracing what He gave me. Kung ano man talent ito, ito'y isang talent na minahal ko at patuloy kong pinag-aaralan. And every bit of project, whether one day ang taping ko lang or buong serye kasama ko, I'll make sure I'll give 200% of what's given to me. Okay, thank you. Last na lang po. Thank you, Rose. Ayan. Para kay Sophia. Ayan. Sophia, ikaw, Eben Allen, in a way, parang nakilala kayo, nag-start kayo sa GMA Prime, Afternoon Prime. So, ngayon, parang nagbabalik ka dito. Coming from the title, Prinsesa ng City Jail, naisip mo ba, pwede di kaya ako maging prinsesa ng Afternoon Prime? Hindi ko naman po naisip na maging prinsesa ng Afternoon Prime. It's more of, hindi ko naman ever yun na gusto ko maging ganito ko kalaki. Gusto ko lang po kasi talagang nag-work. I enjoy my work, I enjoy taping, I enjoy acting. So, as long as may work ako, I'll be happy with whatever is given to me. Okay. Thank you. Thank you, Miss Rose. Miss Rose, parang siyang nagtingin ng edad dun sa questions niya. Salamat, Miss Rose. Okay, next. Sir Romel Gonzalez of PEP. Ayan, hello, good afternoon. My first question is for Miss Ayan Laurel. Miss Ayan, dito kasi parang
sa storya may ginagawa kang krimen para protektahan ng anak mo. Sa tunay na buhay kaya, hanggang saan ang kaya mong gawin to protect a loved one? Ako. Happy New Year. Happy New Year. Juicy yung question. Alam mo, you'll go all the way to protect. For me, as a mom, especially, I think gagawin ko lahat ng makakaya ko at lahat ng paraan para protektahan ang anak ko at ang mga mahal ko sa buhay. Siyempre, di ko na ikukwento kung ano yung dahilan kung bakit ako nakulong. Pero, yun yan eh. It's yung mother's love. It's unconditional. And at the same time, pag unconditional yung pagmamahal mo sa anak mo, I guess kasama yung gagawin mo yung lahat para sa kanya. Huwag lang siya masaktan. Lalo na. Thank you po. And since this is about, yun nga, sa CTJ, mga PDL or people deprived of liberty, Miss Ayan, hanggang saan po ang paniniwala nyo na pwedeng bigyan ng second chance ang mga PDL? Alam mo, isa sa mga natutunan ko dito sa storyang ito, hindi lahat ng nakakulong may kasalanan. At hindi man natin imulat ang mata natin. Totoo talagang maraming nakakulong na wala man lang chance para i-defense ang sarili nila. So I guess, yun. It's reality na hindi talaga nabibigyan ng hustisya lahat. So, bago sa akin yun na, lalo na yung ginampanan ko yung role ko at saka yung mga na-exposure ko sa ibang mga actors na, oh my gosh, ganun pala talaga. Na kahit na 20 years ka na doon, it would take time. Swerte mo na siguro kung makalabas ka. Kasi kung wala kang pera, then malabo ang hustisya. Thank you po, Miss Ayan. My next question is for Miss Jean Saburi. Miss Jean, dito naman sa kwento, you're a very overprotective and supportive mother, di po ba? Yes. Pero sa twist po ng kwento, yung anak ninyo ay nagkaroon ng relasyon sa isang nakulong na tao. Sa tunay na buhay po, kayo as Miss Jean Saburi, kaya niyo po ba kayang tanggapin ng isang manugang nyo na galing sa kulungan? Sa akin ko tinanong mo. Kasi yun po ang kwento niya sa show Sa bagay. Yun na nga. Hindi, kasi anak ko si Dominic dito. So ayaw ko kay Beauty kasi nga meron siyang past. Pero I think sa tunay na buhay, I think ako kasi maawain akong tao tsaka hindi ako masyadong judgmental. I see to it kung ano yung nasa puso ng tao. Kung mabait siya sa anak ko, at kung mahal niya ang anak ko, nakikita kong pinagsisilbihan niya yung anak ko, I think I can accept. Pero kasi dito, role lang yun. Kayo naman. Mabait ako sa tunay na buhay. Hindi ako nananabunot at nananampal ng ano. So, okay lang yun. Although, mapagmahal talaga ako, talagang love na love ko si Dom dito. Spoiled na spoiled ang aking anak sa akin. So talagang, hindi, sa totoong buhay, talagang mapagmahal ako. Isa lang anak ko, ikaw naman. Ikaw, ini-spoil ko rin siya rito sa totoo. Sa totoong buhay, kahit hindi ito sa role. Lagi ko siyang binibigyan ng food. Tsaka alak ba? Hindi sa taping, sa labas. Anyway, yun. So siguro, ganun yung magiging, sa akin sa totoong tao. Pero sa role, of course, sinabi kontrabida ka Ayaw mo dapat doon, dapat papakita mo talaga kung paano ka, di ba? Kung paano mo ayaw doon sa manugang mo. So I have to do my part. I have to do my role. I have to act it out. Pero sa totoong buhay, yung mga kontrabida nga, yun ang mababait. Di ba, anak? And my next question po is, meron pa po, yung parang question ko kay Miss Ayan. Hanggang saan po sa inyo po, Miss Jean, hanggang saan po rin yung paniniwala niyo sa pagbibigay ng chance sa mga PDL? Alam mo, I agree with Ayan.
ang dami kong mga, actually marami akong mga taong nakilala na nakulong na walang financial capability para ipagtanggol at magkaroon sila ng lawyer nila, mapagtanggol yung mga victims ng circumstances lang. Let's say, nadamay lang, ganun. Or, yun, nandun lang siya at that time, wrong place, di ba? Pero pag wala ka talagang pera, mahirap makawala. Swerte ka na lang kung may maawa sa'yo na, or talagang swertihan na lang talaga. Pero dito sa atin talaga, di ba yung mga, meron libre bang mga lawyer? Yung meron, pero hindi ka naman siguro pagtsatsagaan din kung ano, sa dami ng mga nangangailangan ng tulong. I think the government also needs to address that and help those people who are in need. Kasi nag-aano rin kami, nag-feeding program din kami sa mga ganon. So, hindi lang sa taping. So, yung mga istorya nila, minsan nakikwento nila sa amin. Yun. So, nakakaawa talaga yung sitwasyon. So dapat po silang bigyan ng chance pag nakalabas na. Dapat. I think dapat. Everyone dapat may chance, bigyan ng chance. There's always a second chance. Thank There's you po. always hope. Thank you po and congratulations. Thank you rin. Happy New Year! Happy New Year po. Happy Salamat. Weekends. Thank you so much, Sir Roman. Next, we have Sir Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon po. So, yung question ko ay para kay Sir Kimpi. Hello, Sir Kimpi. Good afternoon. Hello po. So, parang itong Princess ng City Jail, parang ito yung comeback mo sa GMA. And medyo matagal-tagal ka na rin since huling gumawa ng project. So, nakita rin namin na parang medyo seryoso ka yung role mo dito. So, kumusta po yung experience with Princess ng City Jail? Yun, anyway, Happy New Year po and thank you very much sa GMA kasi I think yung last na ginawa ko dito was way back 2016. So, thankful ako na binigyan naman nila ako ng chance ulit na makapag-work dito sa GMA. Though dito naman talaga yung dito ko nag-start talaga, That's Entertainment days pa. So, alam mo naman yung That's Entertainment doon, di ba? Inabutan mo. So anyway, yun, thankful ako na binigay sa akin yung project and medyo at first, honestly, medyo worried nga ako eh, Direk, kasi first time ko nakatrabaho si Direk, saka yung buong cast. So nandun yung doubt ko sa sarili ko na hindi ko alam kung mabibigyan ko ba ng justice tong character na to. So talagang dinasal ko na lang and nagre-rely na lang din ako kay Direk after take talagang tinatanong ko siya kung, Direk, okay ba yung ginawa ko o ano. Basta kung ano man yung hindi mo gusto o mali, sabihin mo sa akin na direkta. Kasi mas gusto ko yung gano'n kaysa yung parang uneasy kang minsan, nag-iisip ka, tama ba yung ginawa ko, okay ba? Kasi syempre hindi lang yung sarili ko, iniisip ko rin sa Sofia. Mabigat yung mga eksena namin. And itong batang to, lugi nga ako dito, ang bilis umiyak. Ako ngayon nahihiya sorry na ka, sandali lang ha. Mag-i-emote muna ako. So nakakatulong naman, at least yung nagyayakap kami o hahawakan niya ako, at least nakakatulong naman. Minsan si Direk, papatawag, Direk, tulungan mo naman ako dito. Pag may binanggit na siya, yun na, iiyak na ako. So, thankful na rin and first time ko kasi nakatrabaho lahat to and nakabalik dito sa GMA. Thank you so much. And Sir Kim, big curious na kami. Since galing ka rin naman sa Love Team, anong masasabi niyo po sa Team John? Wala akong alam dyan sa Love Team. Naging ex ko lang naman lahat doon. Hindi. Ito na kasi yung new generation. Iba yung panahon namin. Huwag mo nang tanongin, tita. Iba yung, kumbaga, pa-tweetams lang kami nung araw kasi. Ngayon, oo, MU, mag-un. Yun yun. Eh ngayon, ano ba? Ano ba talaga? Ha? Hindi, okay naman.
kumbaga basta enjoy lang nila. Ewan natin kung ano man namamagitan. Ang importante yan, maging masaya sila, mag-enjoy sila. Ayun, wala. Ano ba, Dong? Yun lang, and basta mag-enjoy lang kayo. Enjoy nyo lang yan. And with your role po dito sa Prinsesa ng City Jail, Yes, ano po. po yung naging realization nyo regarding sa mga preso? Yun na nga, first time ko kasi gumanap ng role na jail guard, warden. Actually, naging barkada ko na yung mga tiga Laguna. Tuwing tayo, idol, ganyan. Lalapitan ko sila pag naka-break naman. Kukwentuhan ko sila, kikipagkwentuhan sila. And meron sila kasi yung mga projects na ginagawa, yung mga mini basket or yung, yung mga wallet. So, in my own little way, bumibili ako sa kanila para makatulong din sa kanila. Dahil, syempre, kahit papano, tao pa rin yan eh. And hindi naman lahat dyan nakulong may kasalanan. So, syempre, let's wait for the hope na maging okay sila na paglabas nila. And thanks, Sir Kimpi. Thank you. Next question ko po kay Miss Ina. Miss Ina, good afternoon po. Afternoon po. Same din doon sa mga previous questions kasi based sa character mo, ikaw yung pinsan ni Divina and na nakakaalam ng lahat ng masasamang plano niya. So, handa ka rin bang konsintihin ang isang taong malapit sa iyo in real life kahit alam mong mali siya? Shucks. Happy New Year! Okay, to be honest, medyo hindi. Parang wala sa personality ko kasi even with my family, even with my mom, my sister, or my best friends, kapag mali, I mean, I still love you, but I'm gonna tell you talaga mali yan and I won't tolerate. Pero at the same time, for the role, medyo na-enjoy ko din kasi babaeng bakla yung character ko. So in a way, medyo parang naintindihan ko rin siya. Kasi yung character naman ni Divina dito, kumbaga, sobra lang yung hurt na tao. And di ba, they say na hurt people. And Divina talaga is a classic example of that. And yun, parang feeling ko, siguro, pero kung si Ina mismo, medyo hindi ko kukonsintihin kung alam ko na, lalo na yung extent ng mga ginagawa ni Divina. Kasi medyo malala. Pero kung medyo mild lang, baka konsintihin ko ng Pero yun po. As Ina, hindi siguro. Hindi ko kukonsintihin. And Miss Ina, bilang isang artist na nag-work dito sa gantong teleserye about City Jail, ano yung na-realize mo regarding sa mga press after doing this? Actually, yung sagot po ni Miss Ayan, parang perfect. Perfect po yung sagot niya. And actually, kahapon kakapanood ko lang din ng Green Bones. Tapos sobrang, I watched it by myself. Tapos talagang, doon ko rin na-realize na, oo nga, kasi ang daming nasa preso na, victims. They are victims or baka meron naman din silang kasalanan, but then it's not, maybe it's bad, maybe nagkamali sila, pero at the core, hindi naman sila talagang masamang tao or, parang I guess, may mga kaso na feeling ko talaga dapat mabigyan talaga ng second chance or ng hustisya. And they're all people. I mean, doon mo makikita na ang ganda lang and ang ganda rin dito sa palabas ng Prinsesa ng City Jail. Makikita nyo kasi each character sa preso may sariling kwento. May pangalan sila, may pamilya sila. So hindi sila, kumbaga, mamumulat din yung mga audience na ganito yung totoong sitwasyon. Hindi natin dapat binabox yung mga PDL. Thank you po. Congratulations sa Prinsesa ng TV. Yeah, maraming salamat, Sir Richard. Next, we have Sir Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Hello, good afternoon. I have a question for Lauren. So Lauren, can you just tell us about, konti about the character you play, tsaka ang alam ko, kung ikaw yata mamamagitan sa relationship ng dalawang lead natin. Nung una ko pong nalaman na makaka-work ko yung
Team Jolly. Medyo talagang kinabahan po ako kasi syempre, Team Jolly na yan eh. Meron na po talaga silang na-build na name dito sa industry. But habang tumatagal po yung taping, talagang na-build po namin yung friendship na meron kami ngayon. And I believe, isa po yun sa importante para mabigay po namin yung best namin sa every scene para wala pong ilangan. And talagang napag-uusapan po namin yung bawat scenes. Especially po with Sofia kasi talagang yung mga away scenes po namin. Ayoko nang magsalita masyado pero talagang malala po. And minsan tinatanong na rin po kami na direct kung may out. Parang mag-aaway ba kami in real life? May galit ba kami sa isa't isa? Kasi talagang grabe po yung mga scenes na ginagawa po namin. But I'm really grateful kasi talagang never po nilang pina-feel na parang nagsisimula pa lang ako bilang actor. And especially po kay Direk na talaga naging patient po with me. Pero ready ka na ba na